Para natin sa prayer si
po sa mga validation. Kumbaga nung time po na yun, nag-warrant ko talaga ako dahil iba po lang talaga. Pero, ang sabi ko talaga, kumbaga, Lord, ikaw na po yung mahala sa lahat ng report ko. Alam ko po na kulang pa, pero pag ikaw po yung kumilos, wala pa ng posible. Kaya po nung time na yun, nung June 2 ng umaga, kasi 3 o'clock po ako pinalilig. Kapag po talaga ako nun. Kaya ang lagi ko lang po sinasabi, Lord, alam ko pumasak mo po kita. Tapos ayun po, nagpatuloy na rin po ako sa ibang Maaga po dumating yung validation kaya po, tawag nito, talagang sobrang kaba nung dumating na sabi namin, hindi pa 3 o'clock pa. Dumating po sila 1 o'clock. Tapos hindi talaga po ako nagugutong, hindi talaga ako kumain. Pero po sa biyaya po ng Panginoon, nung nakita po nila yung report ko, sabi niya, sa araw na to, sabi niya, nagbabalidate for the first time. Ngayon pa lang ako nakakita ng ng maayos na mga documents. Sabi ko, ganyan. Sabi ko, Lord, thank you po. Sabi ko, ganyan. Sabi ko, alam ko po talaga pag kayo pumilos, talaga, wala pong imposible. Lalo na po nung binubukat na po yung mga papel ko. Ang sabi mo sa akin, sabi niya, thank you. Sabi niya kasi, kahit pa lang ako makakapagdala ng report na on the spot. Kasi po, po kami, 14 barangay po kami. 14 barangay. Ngayon po, for the first time daw, first time niyang magdala ng report na, pagkatapos mag-validate, dadali na niya. Yun, ako lang po yung pinost talaga niya sa GC ng group chat po ng buksangan po yung namin. Report niya po, sabi ko ganyan, papunit po sa yung Panginoon. Sabi ko, alam ko kung may kulang pero hindi naging handa din kasi hindi na po pinuna yung kulang po na yun. Kaya parang ang tingin po nila sa report ko, kompleto. Kaya po pati po yung doktor ng yung sa malaria issue na tuwalin po kasi sila po yung nag-validate sa akin. Sabi ko ganyan, tunay na po kapag yung lahat ng ginagawa po natin, ibinibigay po natin ng buong po sa kanya. Kumbaga, hindi po tayo nagdadaw. Kahit po alam po natin na may kulang or yung po iniisip po natin na parang hindi pa siya maayos. Pero pagdating po pala ng time na yung oras na po ng pagbabalidate ko, ginawa po niyang maayos ang lahat. Kaya hindi ako pagkatapos po ng pagkatapos po ng documents po pagkatapos po ng validation po, pasalamat po sa akin yung namin. Kaya po papuri po sa Panginoon sa ginawa po niya at sa lahat ng tumulong po din sa report. Kaya sa kanya po yung pinakataas. Congratulations. Ito ay valedictorian. Validate yan talaga pagkawaki sa talagang trabaho yan. Tunay. Sa mga laro pa na nais ko testimony. Amen? Nagpapasalamat ako ng patuloy sa Panginoon. Hindi po mailaso ninyo, may channel po ako na namatay. Kaninibig lang po ang hapon at nakipaglamay po kami nung Lunes na gabi. Tapos Martes, ninibig po siya. Napupuli ako nagpapasalamat, binigyan ako ng opportunity ng Panginoon na masira siya bago siya mamatay. Sakto po, nang nanganak po yung asawa ni Rehan, April 18, tapos lumabas po ng April 20, 26, nandun po ang tiyahin ko, nakakamakay po, pulmonya. 85 years old na po siya, sumunod po siya sa nanay ko. 3 lang po sila magkakapatid.
Yung time po na yun, hindi daw po makapagsalita ang tiyan ko dahil na-pneumonia, nawala ng boses. Pero, ang hirap nakakatuwa eh. Iba talaga yung nagagawa ng prayer. Sabi ko, Tita Leonie, pag-pray kita, manalapit tayo ng salvation. Aminin mo lang, kung makasalanan ka, pagsisihan mo. Bigla siya magsabi, oo, sige, sasabay ako. Nung nananalangin kami, sabi ng titi ko, utal-utal na daw magsalita. Pero nung time na pinapatanggap ko siya, sumunod siya ng malinaw, sumunod, ang linaw-linaw ng salita niya. At tsaka ang lakas, talagang sumabay siya. Tinilabutan na ako ng that time na yun, tsaka si Anthony, sabi ko, ang galing talaga ng prayer. Tumanggap siya sa Panginoon, natuwa naman ako. Tapos yung nakakamdaman ng balisa nung time na yun, bigla siya napanatag, nakatulog, tapos ako nagpupwentuhan kami, sabi ko, lagi tumanggap namin, lagi kami natawag sa Panginoon. Nang tumanggap siya, 3 days bago, sinabi ko kay Kuya Sito yun puntahan namin yung 3 days nang lumabas na po siya. Nang lumabas siya, duty ko po sa nanay ko ng Martes. Bigla pong may tumatawag yung manugang niya babae. Namumulit daw po si Charlone na ipag-pray over ko siya. Talaga po tumatawag. Ay, lagi kami, hindi mapahalin si nanay. Lagi kang tinatawag, ipag-pray mo daw siya, ipag-pray mo daw siya. Sabi ko, hindi ko maliwanag si Inang, makakiti ako ngayon. Pwede pakausap. Habang pinakausap ko siya, binibigay ko kay Inang, nag-uusap sila, pero lagi sinasabi ni Charlone, si Tali, pag-pray mo, pag-pray mo. Lagi pag-pray siya. Sabi ko, sige na po, Inang, magpe-pray muna kami. Dinanalangin kami. Pinag-pray ko siya, inulit ko rin yung salvation, sumunod ko din siya. Di pagkailangan noon, nawala daw yung balisa. Sabi ko, ako na lang mananalangin, Charlone ha? Sabi ko gano'n. Di nawala ko yung balisa niya, napanatal. Tapos po, nung time ko na yun, nang napanatal ko, nakatulog. Nung time ko lumipos ang ilang araw, bala ko talaga, nung chat si Dite, kali, hinahanap ka na naman ni Charlone. Lumabas na ng hospital, punta ko daw ulit, ipag-pray over mo daw siya. Lagi kang tinatawag, sabi ko gano'n. Sabi ko, sige, sa Sabado, pupuntahan namin nila Deacon Silo, yung kasama ko sa visitation. Naka-schedule kami na pupunta. Tapos, bigla-bigla na lamang, yung isang linggo po yun lumipas sa isang linggo, bigla-bigla nag-post si Dite, pag dito sa bahay, dahil nag-ulitin ako ng nanay ko, namatay na daw po si Charlone. Sabi ko, pero wala naman po ako naramdamang guilt sa puso ko dahil napatanggap ko siya. Although may guilty dahil yung mamamatay na daw po, dinala sa ospital, binabanggit pa rin daw po ang pangalan ko tsaka ni Ate Lee. Si Tali, hanapin mo, ipag-pray mo, ipag-pray over ako, ipag-pray over ako. Hanggang sa nagpunta kami nung Lunes, sabi ng anak, Ate Tali daw ka, makipag-living ka bukas ha. Sabi ko, oo ako, makipag-living naman ako dahil totoong tsahin ko yun kapatid ang nanay ko Lagi kang tinatawag hanggang sa naman. Naghahanap ng panalangin. Ganun po pala yung taong uhaw sa banal na espiritu. Kaya mapahalat tayo dahil nakakilala tayo sa Panginoon. Although masakit na wala yung tiyahin ko, pero masaya po ako dahil napatanggap ko po siya hanggang sa huling sandali ng kanyang buhay at uhaw po ang banal niyang espiritu sa prayer. Kaya po, sabi ko sa anak, yung naglamay, okay lang ako napag-pray naman, tumanggap naman si Charlone. Kaya masaya po yung mukha niya nung namatay. Although hindi ko tinitig na, pero maganda naman daw po yung mukha ng mukha. Kaya po, salamat sa Panginoon. At isa pa po pala video na namatay ang tiyan ko, 3 na lang silang natitirang magkapatid. Umuwi po yung isa kong tiyahin na bunso nila, Gandang Cavite. Matutuwa po kayo dahil nanghiram ng pamasahe at kapag
nakibike lang po sila. Nandoon ang protection ng Panginoon. Salamat sa Panginoon. Mula Indang Cavite, halos Tagaytay na, hanggang Bataan, naka-e-bike. Sabi ko, ang tiyaga, umalis sila ng gabi, dumating ng madaling araw. Yung po may akasan sa likod at ng gulong. Sabi ko, hindi na rin makalakad ang channel ko. Nakarating sila daw, lahat kami nagulat. Sabi ko, praise God, kasi nung time na yun, nagkita-kita kami, masaya. Masaya din ang channel ko. Tsaka yung inang ko, nakita niya yung bunso nila. Kaya masaya ko na kasama-sama, kinuha na namin ng picture, tapos nagpagupit. Sabi ko, ang gupit na lang, yung ibat ko. Ang pagkakamali ko lang, sa sobrang abala ko, hindi ko po siya nagpa-pray hindi ko man lang nasirang bago umalis kasi aalis sila alas 9 ng gabi. Bawal daw po kasing abutin ng umaga yun. Kailangan daw gabi, mahigpit sa Manila, bawal. Nag-chat na po yung anak, nakarating na po sila kanina ng alas 5 ng hapon ba. Nakarating na po sila. Kagabi lang sila umalis sa Ismail. Kaya salamat sa Panginoon at nakita silang magkapatid kasi matagal bago umuwi yung tsakin ko na yun. Then secondly, nagpupuri po ako at nagpapasalamat financially. Namumroblema po ako sa graduation ni Racy at ang tuition niya. Ang kailangan ko is 14,000. Pero alam ng Panginoon na lagi ako sinasabi sa kanya, lagi ko siyang pinakausap. Kasi sabi naman niya na ang lahat ng humihingi ay binibigyan. Ang kumakatok ay pinagbubuksan. Ang humahanap ay makakasumpo. Lagi po ako kumakatok sa kanya. Praise God po, yung 5,700 na pang-graduation fee niya, sinagot na po ng kapatid kong nasa Japan. Kaya po, may pambayad siya ng graduation fee niya. Ang problema na lang po yung kulang ng tuition fee. Pero mayaman ang Diyos. Hindi ako dapat mabalisa at mag-alala. Po, magbabayaran po para mag-graduation po sila receive. Salamat sa Panginoon, makapag-graduate ng anak ko. Dalangin ko noon na magtapos. Di ba po, yung simula ng testimony ko, pag-aaralin ko siya na wala kami trabaho, wala kami pera, ang Panginoon na magpapaaral sa kanya. Kaya salamat sa Panginoon at nag-graduate na siya. Pinag-aral niya po si Racy na 2 years, graduate na, katulad ng pag-aaral ni Rhea doon. Ang Panginoon din po nagpa-aral ni Rhea nakatapos ng 2 years, ngayon po naman si Racy. Ang isa pa po magandang blessing, wala na po silang OGT sa Tugo. Dati po may OGT, naka 70,000 si Rhea for 10 months. Ngayon po napakaganda po ang ginawa ng Panginoon. Sasampa si Racy by September. Sasampa po siya ng Tugo. Isa po siya sa napili ni Sir Soto. 20 lang po ang pinili ni estudyante for 700 po sila. Pero 20 lang po na bata ang pinili dahil daw po depende sa grade behavior. Kasi si Sir Soto po, napaka-ano po niya, napakasulit. Ang isa pa po magandahan, sasampa siya sa barko, trabaho na po, may agency na sila. Kaya tuloy trabaho na, may sweldo na, hindi pa po ako magbabayad ng OJT niya. Bukod pa po doon, isa po siya, sa 20 yun, siya po ginawang leader ni Sir Soto. Siya po yung mag-handle ng 20 yun. Kaya sabi ko, Panginoon, salamat sa blessing, salamat sa biyaya. Tunay ng unahin mo muna ang kawalhatian at ang kahilaan ng Panginoon, ang bawang mga bagay na wala sa iyo at kanyang idadagdag. Tunay nga po, lagi naman po yun eh. Doon pa man po kahit sa pagkain namin, material na bagay, pag nangailangan ako pinansyal, lagi na po idinadagdag yun. Kahit hindi ko hinihingi, ibinibigay ng Panginoon. Ang sabi ko nga po, okay lang na pagod ako, emotionally, financially, physically, pagod ako. Napakahirap ang dami kong agenda sa buhay. Pero minsan ayokong dalhin dito si Charles. Nakikita niyo ako nakangiti, nakikita niyo ako masaya, nagbibiro. Pero deep inside,
Ang bigat ng mga nasa puso ko, pero masaya ako dahil gusto ko yun. Sabi ko, Panginoon, gusto ko yung lahat ng nangyayaring hirap na dinadanas ko dahil nararamdaman ko na andiyan ka. Kasi kapag hindi ko naranasan to, baka hindi ko maramdaman na kadamay kita, wala ka. Kasi sa bawat hirap natin, doon natin nakikita ang Panginoon eh. Doon natin siya nararamdaman, nakasama natin siya. Kaya kahit anong problema, kahit anong hirap na pinagdadaanan ko, basta masaya ako, hindi ako iiwan ng Panginoon, hindi niya ako pinababayaan. Ayaw ko maging hayahayang buhay. Minsan nga nag-ano kami ni Ate Risa, nag-share ministry, nag-share din kami sa isa't isa. Napag-usapan namin, financially. Bakit nga ba hirap tayo financially? Kasi, sabi ko sa kanya, kasi yung kinhawa sa financial, tumutulong sila financial. Kasi pagka binigyan tayo ng yaman ng Panginoon, at mayaman tayo, marami tayong financial, baka hindi na tayo magamit physically sa gym ministry. Sabi niya, oo nga, Marlene, kasi ako, lagi niya ako nagagamit, baka pag marami akong pera, wala na akong panahon para dito. Ang isipin ko na lang, magbigay na lang ako financial. Kaya sabi ko, mabuti yun at mapalad tayo, blessing yun. Na kahit ibig tayo sa pera, wala tayong pera, pero may purpose sa Panginoon, magagamit na tayo sa ibang paraan. Kaya papuri sa Panginoon, binibigyan niya ako ng knowledge sa wisdom. Kasi matagal na akong Kristiyano eh. Almost 2001, siguro nasa 30 years o 40 years na ako dito sa GBC. Kasi 2001 ako nag-umpisa. Ngayon lang ako naging matured. Ngayon lang ako naging, 25 years na po ako dito na kasama ninyo. Kaya papuri sa Panginoon. Salamat sa Panginoon na gamit niya ako. May purpose siya. Sabi ko nga, nagbabalik tanaw ako. Sabi ko nga, kung natuloy na nagpakamatay ako noon na naghiwa ako, nasaan na ako ngayon? May purpose sa Panginoon. Magagamit niya ako. Anak, hindi. May plano ko para sa iyo. Kaya mga kapatid, huwag tayong babalisaw, mag-alala. Sa ano man nangyayari sa buhay natin, lagi may reason ng Panginoon. Lagi siyang may reason. Hindi niya tayo pababayaan na masaktan, mahirapan. Dahil mismo ang bugtong niyang anak, ibinigay niya para sa atin. Bakit? Hindi niya gusto na mahirapan tayo. Minsan, tayong tao na lang din ang gumagawa kung bakit tayo nahihirapan. Tao na lang din ang gumagawa ng kanyang paghihirap at tao na lang din ang gumagawa ng desisyon kung bakit sila naliligo yung landas. Ang Panginoon, lagi siyang nandiyan, lagi siya nakalaban at mahal niya tayo. Kaya papuri sa Panginoon at nagpapasalamat din ako sa Panginoon at si Rosan, kumuha po siya ng civil service na exam, pag-pray po, nawa mapasa niya po, tsaka po yung nabigay niya si Bia, kukuha po rin ng board exam, nawa bilang nursing, nawa makapasa po, pakisama mo sa prayer. At si Racy po, luluwas po siya ng ito po, ng 15 para po sa training niya po na BD. Financial na pamasahe po, walang posible sa Panginoon, financial na pamasahe, at saka po yung baon ng pera. Kasi po, mapasa niya rin po yung training ngayon na BD, kailangan niya po yun. Para po sa pagsampan niya ng bagwa, at saka po si One Book, kukuha din po siya. Pakipag-pray din po. Kaya salamat sa Panginoon sa pagkilos mo sa buhay namin. At salamat din po sa ako po na isang biyaya, isang blessing. Kasi may inaalagaan ako nanay, pero nadagdagan, masaya ako. Kasi blessing yun. Ako po lagi nagpapaligo sa kanya, although pagod pero masaya. Kasi napakasarap pala ng feeling ng lola. Ngayon ko lang naramdaman na maging lola. Kaya salamat sa Panginoon sa panibagong pamilya na binigay niya sa amin na dagdag na blessing. At salamat din po sa pagkilos niya sa buhay ko na hindi niya ako iniiwan, hindi niya ako pinapabayaan. Nagpupuri po ako at nagpapasalamat. Pasensya na po, napahaba kasi ilang Merkulis din po akong wala.
Kaya yun po, sa kanya po ang mataas na papuri. Amen. Papuri mo sa Panginoon at salamat na kami. Ay, Sister Teresa. Sister Teresa. Baka meron na ako. Okay. Sa lang po. May gusto ko ako. Okay, wala na po. Tayo na po tayo lahat. Para sa ating Salamat sa iyo, Panginoon. Sa maitas sa itong Diyos sa huli kang bibigyan ng biyaya sa bawat isa. Panginoon, wala niyo Diyos sa bawat wala mo mga Panginoon. Lalo mo sa kanayan ng pagbuhay mo at ako rin sa pagkakas sa iyo. Mga papuri sa Jesus. Amen.
hangganan. Pinupuri, sinasamba ang dapat ng iyong Diyos at Panginoon. Tunay nga ika'y walang katulad, tunay nga ika'y di nagbabago. Mabuting Diyos na sa amin nagmamahal. Pinupuri, sinasamba ang dapat ng iyong Diyos at Panginoon. Tunay nga ika'y walang katulad, tunay nga ika'y di nagbabago. Mabuting Diyos na sa amin ay nagmamahal. Pinupuri, sinasamba ang dapat ng iyong Diyos at Panginoon. Tunay nga ika'y walang katulad, tunay nga ika'y di nagbabago. Mabuting Diyos na sa amin nagmamahal. Mabuting Diyos na sa amin nagmamahal. Mabuting Diyos sa amin nagmamahal. And next, ako at the ladies, nakikilan. Kaya nakawit yung awit na yan ay sanay na ako ng kasunod ng pansin. Kaya, sopas. Malaki kayo, masarap-sarap sopas. Wala pa ka mayang awit yan, yun ay kasunod yun. Okay, salamat po sa Panginoon. Salamat sa inyo lahat. Kayo kung napilito ay nag-aaralan natin muli ng pakinggan natin sa picture niyo. Mga tagal-tagal din na napahinga, ano ba? Mga picture. Balik na ulit tayo, ano? Sa kong pasokan na, ano po? At susunod na rin si Norel, next week. So, yan natin po natin ang puso. Tawagin po natin, Preacher Leon. Dito yun. Amen. Una-una po, maraming salamat sa pribilehiyo na bahagi po ang salita ng Paulo sa kailangan po ng hindi magandang panahon. Subalit tayo po ay narito upang magkakaroon po ng kanyang mga salita at magiging galing din po sa ating mga ipapalalaman po sa ating proyekto. Kung may mga banal na kasulangin po tayo, ay samahan niyo po ako na basahin ang aklat ng Mateo. Aklat po ng Mateo, kapitulo 6, talatang 11 hanggang 21. Matthew chapter 6, verses 19 to 21. Ito po ay mga salita ng ating Panginoon Jesus habang siya po ay narito sa lupa. Kaya ano na lamang po ako na ako po ang umasa ng kanyang mga sinabi. Ito po sinasabi sa Mateo kapitulo 6, talatang 11 hanggang 21. Ito po sinasabi. Huwag kayong mga people ng mga kayamanan sa lupa na dito sumisira ang tama. That is how it is pronounced. At ang kalawang at dito nanguhukay at nasisipagnakaw ang mga magnanakaw. Hindi magtipon kayo ng mga kayamanan sa langit na doon hindi sumisira kahit ang tama, kahit ang kalawang at doon
po ay narito sa lupa at siya po ay nangangaral sa isang bundok. Akala ko nga po ay bundok na kulibo po ito. No? Akala ko po ay mayroong specific na bundok ito, pero nung ito po ay aking inaral, wala ko palang binanggit na bundok po ito. No? At sermon po sa bundok ng ating Panginoon Jesus ay pinapapalooban po ng iba't ibang pong mga paksa. No? Ito po ay nasimula mula sa chapter 5 hanggang chapter 7 po. No? Kung titingnan po natin ang chapter 5, no, tinalakit po dito yung tinatawag na Beatitudes. No? Ang Beatitudes, ito po yung mga katangian na hinahanap ng Panginoon sa isang tao. No? Ito yung mga katangian ng mga tao na pinagpapala ng Panginoon. Gayon din sa Matthew chapter 5, no, tinalakot din dito yung konsepto ng pagpapatawad, no, sa mga tao na hindi natin kasundo o hindi natin kaibigan o mga kaaway natin. No, paano natin tataratuhin ang ating mga kaaway. Gayon din po, no, sa Matthew chapter 6 naman po, no, tinalakot naman dito ng Panginoon yung tamang paraan ng pananalangin. No? Tinuruan ng Panginoon ang kanyang mga tagapakinig, ang mga disipulo sa kung saan sila dapat nananalangin at nagbigay pa nga ng format ang ating Panginoon Jesus. Hello. Ayos naman po. Sige, okay na. Medyo lumakas na. Ito po, no, sa Matthew chapter 6, no, inalakay ng ating Panginoon Jesus ang patungkol sa pananalangin. No? Nagbigay pa nga siya ng format, no, sa mga halaga kung ganito kayo manalangin. Ganyan din po, sa chapter 6, no, tinalakay din ng Panginoon yung patungkol sa kayamanan, no? At may mga bagay na nabanggit yung Panginoon patungkol dito, no? Sa chapter 7 naman, no, tinalakay naman ng Panginoon yung tamang paraan ng paghusga o pagtrato o pagtingin sa kapwa. No? Kasi ang mga tao, mahilig sila magpuna, mahilig silang magsalita laban sa kanilang kapwa na hindi nila nakikita kung ano man yung bagay na kanilang ginagawa. At the same time, no, tinalakay din ng Panginoon sa chapter 7, no, yung mga bagay na pinipili ng tao. Gumamit pa nga siya ng analogy dito, no? Yung isang daan, no, ito yung kadalasang pinipili ng mga tao, no, yung maluwag na daan, no, yung isa naman, no, yung isang daan naman na tinukoy ng Panginoon doon, yun naman yung makipot na daan, no, na kaunting tao lamang ang pumipili, no, ginamit ng Panginoon yun, no, bilang ilustrasyon, no, upang ipakita sa kung paano pumipili yung tao ng kanyang mga gusto gawin sa buhay, no. And at the same time, no, sa chapter 7, no, nagbigay din ng warning yung Panginoon sa mga tao na nagbabalat kayo, no. Meron nga siyang ginamit na term doon, no, na ito yung mga tao nagpapanggap na tupa, subalit sila naman pala ay mga lobo, no? Sheep in goats clothing, yung binanggit ng Panginoon. At sinabi gano'n na nakikilala natin ang tao sa pamamagitan ng kanyang mga unga, no? Ngayon, balik tayo dito sa chapter 6 kasi ito yung central theme ng ating pag-aaralan ngayon, yung patungkol sa mga kayamanan. So, malino naman yung sinabi ng Panginoon sa verses 19 to 20, no? Wala naman tayong question dito, kahit naman tayo mga tao, madaling unawain, self-explanatory, yung sinabi ng Panginoon dito, sinasabi dito, huwag kayong mga tipo ng mga kayamanan sa lupa na dito sumisira ang
lamang po dito ng Panginoon, ang mga kayamanan ng panlupa ay nasisira at nabubulok at hindi po nagtatagal at hindi po natin magdadala sa kabilang buhay. Kahit ba ilagay natin sa hukay itong mga kayamanan na ito, hindi ito maisasama sa langit. Sapagkat ang ating katawan ay namamatay, itong physical body na ito, mabubulong lamang ito, at pagdating natin doon, ang daladala natin ang ating kaluluwa na maaaring sa langit o sa ibero. Self-explanatory ito. Diba? Lagi natin ito sinasabi, no, lalo na kapag pinaalalahanan natin ng mga tao na huwag silang masyadong maging fixated, no, sa mga kayamanan ng panlupa, no, na hindi ito nadadala kahit gaano tayo kailangan, wala tayong nadadala sa kabilang dito. Pero may sinabi yung Panginoon sa verse 20 na sa tingin ko dapat maging malinaw po sa bawat isa sa atin. Ano po yung sinasabi dito sa verse 20? Sinasabi po dito, kung hindi magtipon kayo ng mga kayamanan sa langit. Alam niyo po, kung ako po yung isa doon sa mga nakikinig sa sermon ng ating Panginoon, baka magtanong ako kay Jesus. Baka tanongin ko siya kasi minsan sa verse 19 maliwanag sa akin. Yung sa verse 20 sinabi niya, magtipon kayo ng kayamanan ninyo sa langit. Ako, maaari kong tanongin ng Panginoon. Panginoon, kayo na rin po nagsabi na ang mga kayamanan sa lupa ay hindi po nakadala sa kabilang buhay. Paano po kami magdadala? Paano po kami makapag-iimpo ng kayamanan sa langit? Kung kayo na rin po mismo nagsabi na hindi po nakadala. Kayo na rin po mismo nagsabi na ito po ay nasisira. Kayo na rin po ang mismo nagsabi na ito po ay nabubulok. Paano po ako makapag-iimpo ng kayamanan sa langit kung yung mismong kayamanan na yun hindi na po madala? Nakukuha niyo po yung punto ko. Ngayon po, kung titingnan natin yung pagkakagamit ng salita ng Panginoon, meron siyang malalim na pinakakagulugan dito. Bakit niya nabanggit ito mga talagang ito? At makikita natin ito in connection to verse 21. No? Ngayon, babasahin ko po sa wikang English, no? Yung talatang ating binasa para makita po natin ilang beses po ginamit yung salitang kayamanan, no? Or treasures. No? Sabi po dito, lay not up for yourselves treasures. Una po, no? That is the first instance, no? Na ginamit yung word treasure. Upon earth, where moth and rust doth corrupt, and where thieves break through and steal. But lay not for yourselves treasures. The second one, in heaven, where neither moth nor rust doth corrupt, and where thieves do not break through nor steal. For where your treasure, third one, is, there will be your heart be also. Mapapansin ninyo, tatlong beses ginamit yung salitang treasure. Hindi ginamit yung salitang possession. Hindi ginamit yung salitang wealth. No? Alam niyo po ba ang salitang treasure? It is not just in land. It is also in verb, no? Pandiwa, no? Ito po ay hindi lamang pangalan, kung hindi ito po ay salitang kilos, no? Kasi po meron po malinaw na pinakakahulugan yung Panginoon kapag sa paggamit niya ng salitang treasure. Ngayon po, tayo po mga tao, kapag binabanggit po natin o ginagamit po natin yung salitang treasure, ang una po natin nag-iisip ay mga bagay na pisikal. All the concrete, tangible things that we see. Diba? Money, land,
house and lot, di ba? Yun yung naiisip natin, mga bagay na pag-aari ng tao na nakakawakan. But if you look at the definition of the word treasure as a verb o bilang pandiwa, makikita natin na ang ibig sabihin pala nito, ito pala yung mga bagay na inaaalagahan at pinoproteksyonan mo bilang tao. When we say treasures, these are the things that we protect. Why do we protect that thing? Because we value that thing. Hindi mo po proteksyonan ng isang bagay na hindi mahalaga sa iyo. Nakukuha niyo po ba? Ang pagkakagamit po ng salita dito ng Panginoon ay hindi lamang po ito tumutukoy sa mga pisikal na kayamanan. Tumutukoy rin po ito sa mga bagay na ating iniingatan. What are the things that you treasure in your life? Ano yung mga bagay na iniingatan mo sa iyong puso? Mga bagay na binibigyan mo ng pansin. Diba? Ito nga po, diba, napapansin po natin sa isang tao. Ang isa pong tao na nawawala ng cellphone, ano ang una niyang ginagawa? Pinagahanap niya po yung cellphone niya. Alam niyo po ba kung bakit? Sapagkat mahalaga po sa kanya. Ang isang tao nawawala ng pera, bakit po niya pinagtatanong kung saan napunta ng pera? Bakit pa siya naghahanap? Kasi mahalaga sa kanya. Hindi mo hahanapin yung isang bagay na hindi mahalaga. Eh yung balat ng candy. Di ba? Pag nawala mo yung balat ng candy, hanapin mo ba yun? Di mo nahanapin yun kasi hindi siya valuable. All the things that you treasure, all the things that you protect, those are the things that you see as things with value. Mga bagay na pinahalagaan. Mga bagay na paulit-ulit mo hinahanap. Ako nga po, pag tinanong po ako, paano ko raw mabilis na makikilala ang isang tao? Kumbaga, para makabuko ako ng first impression sa isang tao, ano daw ang pinakamabisang paraan? Kapag tinanong niyo po ako, ganito po ang sabi ko. Sasabihin niyo po, tingnan niyo po yung kanyang search box sa YouTube, sa Facebook. Tingnan mo kung ano yung sinesearch niya. Kung sinesearch niya patungkol sa basketball, patungkol sa politics, yun yung mga bagay na mahalaga sa kanya. Kung sinesearch niya patungkol sa mga banda, sa musika, yun yung mga bagay na mahalaga sa kanya. At kung paulit-ulit niya yung hinahanap, yun yung mga bagay na mahalaga sa kanya. Those are the things that has value in him or her. Yun yung mga bagay na mahalaga sa kanya. Kaya sinabi ng Panginoon dito sa verse 20, sapagkat kung saan naroon ang iyong kayamanan, doon naman naroon ang iyong puso. Ibig sabihin nito, yung kayamanan na tinutukoy dito, patungkol ito sa mga bagay na ating ipinoproteksyonan. Kaya nga meron tinatawag ng treasure chest. Diba? Ano yung treasure chest? Doon natin tinatago ang mga kayamanan. Diba? Sa mga officers po, diba, meron tinatawag na treasurer, no? Na siyang nag-iingat, no? Sa kaban, no? Ng isang organisasyon, no? Ang tawag nga po sa treasurer sa Tagalog ay ingat, yaman. Kasi pinoproteksyonan natin yung mga bagay na mahalaga sa atin. Mga bagay na ayaw natin mawala. Ngayon po, ang mahalagang tanong po ngayong gabi, what are the things that we value? What are the things that we cherish? What are the things that we treasure? Do we treasure our relationship with God, our personal relationship with God? Do we treasure our friendship with
Alam ko po, sa bawat isa po sa atin, mahalaga po ang kayamanan. Alam naman po sinasabi ng Panginoon na hindi mahalaga ang kayamanan, na hindi mo mahalaga ang pera. Mahalaga po ang lahat ng bagay. Pero ano po ang nagiging problema ng tao? Ang nagiging problema po ng tao pagdating sa pera ay kung paano po nila tinitingnan ang pera. Dito na po tayo sa totoo. Bakit po ba mayroong konsepto ng pera? Ito kasi, kadalasan hindi ito tinatanong ng tao sa kanyang sarili. Hindi ito nakapansin ng tao. Bakit ba mayroong pera? Bakit mayroong konsepto ng pera? Bakit na-invento ang pera? Kaunting kasaysayan naman po. Tayo po noon, yung unang panahon, ang mga tao ay nakikipagkalakalan ng walang ginagamit na salapi. Walang ginagamit na coins. Ang system of trade po noon ay barter system. No? Halimbawa po, meron po akong sapatos at hindi ko po kailangan ng sapatos na ito. Ang kailangan ko po ay pagkain. Meron po isang tao na meron pagkain pero hindi naman po niya kailangan at ang kailangan niya po ay sapatos. Makikipagpalit ang po sa yun po yung barter system. Kaso po, dahil po ang barter system ay nagkakaroon ng dumating dito sa punto na nakikita ng mga tao na unfair, nagkaroon ng systematized na pamamaraan na pananalaki. Diba, nagsimula yan sa coins, tapos nagkaroon ng mga bills, no? Ngayon po, no, kadalasan kasi ang iniisip ng tao, kapag nagkaroon na siya ng maraming pera, matagumpay na siya sa buhay. Halimbawa, binigyan ako ng 1 milyon ngayon. Kadalasan ang isipin ng tao, matagumpay na ako sa buhay, marami na ako pagbibili ng mga bagay na gusto. Pero sa totoo lang, kung titignan po natin ang kasaysayan, ang tunay po na may value, hindi naman po yung pera. Bakit po nasabi? Kasi po ang pera, kapil lang po yan. It's just a piece of paper printed by the government. Ang pera po ay isang bagay na inimprenta naman ng gobyerno, and we as a people, we collectively agree that that particular money, that every denomination that we use today na nasa sirkulasyon, we collectively agree na meron siyang value. Na pwede siyang ipagpalit sa mga goods and services. Alam niyo po ba kung ano yung may tunay na value? Yung mga goods and services na nakukuha natin kapalit ng pera. Kasi marami pong tao, marami silang pera pero hindi nila alam paano gamitin ng tama yung pera. Diba? Meron mga tao, napakayaman nila pero ginagamit nila sa bisyo, sa sugal, sa sigarilyo. Diba? Nakukuha ba nila yung tamang value ng pera sa paggawa nila ng ganung bagay? Hindi nila nakukuha ng tama yung value ng pera. Kasi ang may value, hindi naman yung pera. Yung mga bagay na itinampapalit mo sa pera, yung pagkain, servisyo, yun yung may value. Yung pera, tinatapatan mo lang yung value, yung service na gusto mo makuha. And that is the proper way of seeing money. Kaya nga yung money po, it is not the end goal. It is just an instrument. No? Ito ay isang instrumento lamang. Ako po naniniwala po ako money is meant to be spent. Meron po ako nakikita mga tao nag-i-import ng pera, sinasanto nila yung pera, tapos nung tinignan nila, libo-libo yun, ano nangyari sa pera? Inaanay, pinupukod, hindi na mapakinabangan. Alam mo kung masama sa pag-i-import, pero ang pera po it is meant to be spent. Ito po, ginagamit ko po ito halimbawa para ipaliwanag ko po kung bakit wala pong talaga yung pera sa sarili niya. Kasi sa totoo lang po, money doesn't have any value in itself. Paano ko nasabi? Halimbawa po sa isang desierto, halimbawa ang isang tao ay nasa isang desert, mag-isa lang siya. Meron siyang isa
value ng pera sa pagkakataon. The value of money is contextual and situational. Kaya nga po, kung maalala ninyo sa mga nagbabasa po ng balita, kung alam niyo po yung nangyari sa Zimbabwe, no? Actually, sa mga bansa po yun sa Africa, no? Na kung saan ang ginawa ng gobyerno nila ay nag-imprinta ng maraming pera. Nag-imprinta sila ng maraming pera. Nagpamili sila ng milyon-milyon, no, sa mga tao. What happened to Zimbabwe? Tumaas ng todo yung inflation. Tapos yung mga basic goods and services, naging trillion. Kumbaga, trillion yung halaga. Ano ba lang din ang value yung pera? Kasi nga yung pera, papel lang. Tinatapatan niya ng value ng mga bagay na gusto niya. Kaya po, mga kapatid, ang pera po, it is not the end goal. It is an instrument for us to have a better life. No? Ang pera po ay instrumento lamang po para mas magkaroon po tayo ng magandang buhay. Ang pera po ay, syempre, pinagtatrabahuan po natin ito. Mabuti po na gamitin po natin sa tao. Sapagkat sabi nga po ng talata, mga kalaman ng panlupa ay nasisira. And at the end of the day po, money is meant to be spent. No? Ako nga po, sa totoo lang, wala naman po akong problema kung ang isang tao bastador. Wala po akong problema doon kung ang isang tao ay bastador. Basta kung ang kanyang ginagastos ay para sa ikabubuti niya, ikabubuti ng pamilya niya, nakukuha niya yung tamang value ng pera niya. Wala po sa kaya po, ang sinabi ng Panginoon dito, magtipon tayo ng mga kayamanan sa langit. What are the things that we value? What are the things that we cherish? Diba? Ano ba yung mga bagay na mahalaga sa akin? Sapagkat kung nasaan yung ating kayamanan, naroon naman ang ating puso. Sapagkat may mga bagay tayo na pinakahalagaan sa buhay. Yun yung tunay na yaman mo bilang tao. Yung talino, yung edukasyon, di ba? Pinakahalagaan mo natin. Kayamanan niya na hindi nananakaw mo. Di ba po? Ang tunay po na kayamanan, kadalasan po, hindi po ito yung mga bagay na idinaragdag po sa atin. Ang tunay na kayamanan, kadalasan, hindi po ito yung mga bagay na gusto natin magkaroon tayo. Ang tunay na yaman po, ito po yung mga bagay na ayaw po natin mawala sa atin. Ito po yung mga bagay na ayaw natin mabawas sa atin. Kasi mahalaga at importante po ang mga bagay. And there are things beyond physical wealth. Kagaya po na sabi ko kanina, yung personal relationship natin with God, yung paglilingkod po natin sa Kanya, yung mga taong nakakasalamuha po natin sa buhay, yun po ay mga kayamanan at higit pa kaysa sa mga physical na tayo. Yun lamang po, maraming salamat. Tawagin po natin ang ating dito, para po sa panalangin. Tayo po ay technology. Kami na namin Ama, salamat po ng Panginoon. Salamat sa iyong sa iyong paalaala sa amin. Tapos sa amin, sa mensahe. Dahil ang mensahe ito ay napakahalaga. Salamat po at nawala bilang Diyos sa mga kayang pahalagahan ang mga kayamanan. Nalamit po sa mga dapat namin isipin na yung kayamanan ng ibigin Diyos sa amin. Kayamanan namin
Dalangin namin, Panginoon, ang bawat sa amin, Panginoon. Napaalalahanan, Panginoon, ang mensahe. Lord, we bless, we Leonard, according sa meeting. At bawat sa amin, patuloy na bless, Panginoon. Samahan mo kami, Panginoon, sa aming prayer time. Kayo po ang matagpo na bawat sa amin at magiging yung mga nasa puso namin, mga dapat namin gawin, Panginoon, para sa iyo. Oras na ito namin ang Diyos, magkukuha natin na panalangin sa pangalan ng namin po. Amen. Ngayon pa tayo po ngayon ay Games. So, sa tayo kaya ready para sa ating pag-ibig. Okay. Sama po natin sa panalangin yung ating prayer request. Ang po si Brother Lene dahil kasama sa sabihan niya kung hindi French Gerard. Yes, it is already. Tayo sa bawat grupo. First
We're standing by the Board of Trustees. Peaceful life, good health, promotion of work, health, opportunity, and growth, person, salvation. Ready? Mr. William. Families, Pilipon, Mr. President, Diana, the first salvation, Diana, teaching, position, promotion, kay Pastor.
crossing. Nung po sa ating crossing ay si Tito Munisito. Uwitin po natin, salamat po Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa iyong pagmamahal. Ang Amen. Yes po, sa ating lahat. Wala tayo so fast. Ren! Ren!